tahimik at malalim na karagatan, tila may nakapasit, nakakakilabot, hanggang sa naaninag namin ang aninong ito. Paikot-ikot at papalapit ng papalapit. Sa sunod na pagtingon ko, nasa harap ko na ang dalawang pambihirang pating. Ang treasure at tiger shark. Very irit. Mas mamaya, nandyan na sa harapan ko. Oh my God! Sa Kimod Shoal sa Tabango, Leyte, napadpad umano ang isa sa mailap na uri ng pating. Usap-usapan din na halos araw-araw itong magpapakita. Maging ako, naintriga. Bakit sila naging ipatan dito? Could be food source, water temperature, or climate change. Kasama ko si Jess, isang diver at isa sa mga unang nakakita ng mga treasure shark sa Kimod Shoal. Sa aming pagsisid, sinalubong kami ng iba't ibang makukulay na isda. Para kaming namamasyal sa underwater garden. Ang kapitbahay naman ito na frogfish, hindi makapili ng sinilip namin. Sa kanyang tabi, nagsisimula ng mapisa ang iba pa niyang mga itlog. Maya-maya pa, nakalabas na mula sa aircraft ang mga batang frogfish. Bigla naming naramdaman na parang may nakamasid sa amin. Isang anino ang paikot-ikot sa baba ng lura. Naaaninag namin ang mahabang buntot nito. Hanggang sa tuluyan ng nagpakita ang treasure shark. Kilala ang treasure shark sa kanyang mahabang buntot o caudal fin, na halos kasing haba nito ang kanyang buong katawan. Ang Kimod Shoal ang isa sa kanila cleaning station. Napansin namin na nakasunod ang mga moon wrasse. Tinutuka-tuka nila ang balat ng treasure shark para alisin at kainin ang parasites na nakadikit dito. Isa itong uri ng mutualistic relationship kung saan parehong species ang nakikinabang sa kanilang gawi. Malilinis ang katawan ng treasure shark. May libreng pagkain naman ng wrasse. Sa kabila ng kanilang laki, ang pating na ito kilalang mahiyain at magugulatin.
dito sa Kimot. Biruin mo, 3 treasure shark nasa harapan ko. Ito, nandiyan, lumalapit sila. Umaga na sa'yo. Mas mamaya, oh, nandiyan na sa harapan ko. Oh my God! Ganda. The best dive. Pero nananatiling misteryo pa rin sa akin ang pagdami nila rito. We do exploration dives around this area also. Kasi dahil, hindi disturbed. Yes po. Wala masyadong divers eh, no? That's Kaso, napansin ko pa dito, mas malapit sila sa tao. Ayon sa mga diver, posibleng ang dating tirahan ng mga treasure shark, mayroon na raw bagong naghahari. Ang tiger shark, isa sa mailap na uri ng pating. A few years ago, itong Mona, di pinakasikat na dinadayo ng mga foreigners, no? Even yung mga locals, para makakita ng treasure shark. Pero hindi nila malaman kung anong dahilan kung bakit lumipat sila lahat sa Kimot. One of the reasons na sinasabi nila is because of the tiger shark. I've never seen one. I hope to see one today. Habang nasa ilalim, ramdam ko ang kaba dahil parang may biglang susulpot sa amin. Hanggang sa may malaking anino na dumaan sa harap ko. Confirmed! Ito ang unang beses na nakakita ako ng tiger shark. Isa ito sa mga dampunghalang predatory shark sa buong mundo. Saglit lang itong nagpakita sa amin at bumalik agad sa kain na dito. Grabe. Sinupad mo lahat ang mga pangarap ko. Woo! My God! After 19 years of diving, we finally found it. But yes, tiger shark baby. Sa isang araw, nakita namin 3 types of shark. 3 types of shark. Dito rin pala, meron tayong white tip, yung tiger, at yung ating treasure shark. One day. Grabe. First time ko sa buhay yung tiger shark. Ang treasure at tiger shark malayang namumuhay at nagpaparami sa Kimot at Mona Shoal. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, nabibingwit sila ng mga mangingisda. Sa Cebu, habang namimingwit ng malalaking isda gaya ng tuna ang isang mangingisdang ito, aksidente siyang nakahuli ng treasure shark. Pero agad naman na itong pinakawalan at inireport sa Coast Guard at BIFAR. Sa Pilipinas, ang mga declared na mga endangered, threatened aquatic species ay fully protected. That's under Fisheries Administrative Order 208-1. Mere possession, catching, selling, may bawal po yun. At may karampatang penalty. Pero may exception dun sa law, Section 5, wherein kung accidentally nahuli mo, by-catch mo lang, nanguhuli ka ng talakitok, pero ang dali mo treasure shark, ay angat mo, hindi naman automatic yun na bawal yun. Pero may requirement. Pagdating mo sa landing, i-declare mo sa competent authority, whether LGU or BIFAR, na ito nahuli mo, kung saan, anong species, documented, and then hayaan mo ang competent authority na mag-decide paano yung disposal. Pero sa misteryo kung bakit naman halos bihira na lang magpakita ang treasure shark sa Mona Shoal, In terms of their biology, yung interaction nila, based sa pag-aaral, hindi naman kinakain ng tiger shark yung treasure shark. Pero may instances na pag juvenile pa lang yung treasure shark, may possibility madali din sila ng tiger shark. Again, because of that, may possibility yun nga ang dahilan. Dahil nandun yung treasure shark para ma-protect yung young, they would have to move out. sa pagdami ng treasure sharks sa Kimot Shoal, ang lokal na pamahalaan ng Tabangon Leyte nagsulong agad ng ordinansa para protektahan ito.
Una, nakipag-coordinate kami sa mga professional divers ng Logon, Malapascua. Nag-iisip kami na bigyan sila ng magandang livelihood. Meron pa tayong mga nai-experience at nahuhuli ng mga illegal fishers. Gusto natin na tulungan din yung nabigyan ng livelihood para hindi na nila ito gawin, para sa susunod kasama na namin sila sa pagprotekta ng mga illegal fishers. Kasi tingnan mo, if hindi mo sila pinapatay, nakikinabang mas madami. They start coming back because of the strong educations of awareness of sharks. Malayo sa reputasyon ng mga pating na naranasan ko nang makaharap sila. Pero sa akin, isa itong pamilirang pagkakataon lalo na't muling nagbabalik ang mga ito sa ating lahat. Kaya kung makita man natin sila, huwag natin katakutan o paglaruan. Dahil ang tunay na lugar nila ay malaya sa kalawakan ng dagat. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.